Network Entertainment. Pag yung mga ganyang therapist, pag tinanong mo kung ano yung sakit, sasabihin sa'yo scientific eh. Oo Pag massage naman. therapy, sasabihin sa'yo, sir, marami kayong lamig sa katawan. Marami kayong lamig. Ano ba pinagkagawa ninyo? Palagi ba kayo nakaupo? Wag po kayong magpapatuyo ng pawis, ganyan, pupunasan nyo. Yun ang sasabihin Oo. ng massage therapist eh. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. This is the podcast for the working class. At syempre, kasama ko ang aking co-host, si Zar de los Reyes. She's a career coach and an Upwork expert. Hello, Zar. Hi, Stanley. Oh, this is a very special episode. Oh, excited na nga ako sa mga chismis today. Oo, kasi ang guest natin, walang iba kundi si Coach Hazel Callowwood. Hello! Hi, everyone! Hi, Coach Mizar. Hi, Sir Hazel. Stanley. Welcome to the Underpaid Podcast. Thank you. Oo. Buti naman, hindi ka busy ngayon. Medyo nag-lay low po ako this week kasi kailangan alagaan ang health. So, Tama. Tama. Priorities this week was exercise and then plan for the near future. Ganito, ganyan. Oo. But, Nice. and then, after this week, yun na. Magiging busy na ulit. This episode is going to be all about Coach Hazel. Pero bago natin simulan ang usapan, like and subscribe to the Underpaid Podcast, leave a comment, rate the podcast, and join our Facebook and Discord group. Follow us on our socials at Stanley Chi on all social media platforms. Meron akong Suplado Motors. And we have a collaboration sa 1PH sa show ni Julius and Tintin. Road Trip with Stanley Chi every Thursdays. Nando doon, 4 o'clock manood kayo. Pang ilang episode na ba tayo sa Suplado Motors? Episode, yung mga advanced, nag-advance kasi tayo ng recording eh. It's a motoring show na we feature different products from our sponsors and then we go to different places. Kaya siya road trip. Oo. Episode 15 yata. Ako kasi segment producer eh. Oo. Tapos si Stanley yung host. So, anyway. Segment producer ka. Ako At yung saka, host. Tapos pareho tayong founders. Oo. Ayan. Yun. Producer na lang. Ayoko founder. Parang eh. Parang Parang pamatanda eh. Tapos may bust ka. Oo. Pero yun, Coach Hazel Callowwood, welcome to the Underpaid Podcast. Kwentuhan mo naman kami. Oo Kasi, naman. Bago ka naging Coach Hazel, model ka, dancer. Paano mo napasok yung pagiging occupational therapist and yung ibang ginagawa mo ngayon? Okay. So, do I start my kwento kung kailan ako nag-start modeling? Or? Modeling muna, yan. Paano ka na-discover? Kasi So, mukhang artista si Coach Hazel eh. Oo nga. Thank Ang you. cute-cute ni Oo. Coach Hazel. thank you. So, when I was studying sa UP Manila, for occupational therapy, dun din ako natuto paano sumayaw. So, before, Wow. I wasn't a dancer really. Nung high school, more on ako nun, sports and ACADS when I was in high school and elementary. Ano mga sports to? In elementary and in high school, I was a varsity player for softball and then swimming. Wow, softball. Oo. Nag-softball rin ako. Saya, di ba? Oo, masaya. Especially pag umuulan, tapos Oo. magsaslide. Talagang yun talaga, no? Yung feeling. Oo. Dumudulas kasi. Nakakatakot pag nadulas ka, no? Diba? Mapipilayan ka. Mabibilang diba? ka, tama. Injury! Oo. Pipilayan ka nga. Kaya yata yun ang kinuha mong specialization, no? Kasi, yun. Then, nung naging university student na ako, my mom said, anak, kailangan mo ng organization to survive daw yung university life mo. Akala ko, anak, mag-nursing ka para makapag-abroad ka. Lumaki sweldo mo. Akala ko ganun. Typical yun na Tapos, ang first na flyer na natanggap ko nung magre-register ako sa UP Manila as a student,
yung for UP Manila Indayog Dance Varsity. Oo. So sabi ng nanay ko, obedient ako. Sabi ng nanay ko, anak, try mo to. Then, Baka siya yung gustong sumali dun sa ano. Parang si Mami gusto talaga Dun sa sumayaw, dance no? group, tapos ikaw lang pinain ka lang nila. Oo. Pero gusto ko yung open yung mom mo, di ba? Kahit yung artistic part, di ba? Hindi ka naman niya pinush na, dapat, nasa scientific, ka, or ka. Nasa medical course ka na. Gusto niya mag-enjoy din ako. Oo. And then, ayun. Hindi na marunong sumayaw nung time na yun. So, Okay. nagpaturo ako kay Ate Jazz. And then, Sino Ate si Ate Jazz? Jazz? I mean, my sister, yung Okay. ate ko, Oo. ng jazz yung tinuro niya. Kaso hindi ko kaya. So then, I just went to the, audition na nag-freestyle lang ako. Tapos ginaya. Paano yung sample ng freestyle? Nag-robot na ako. Ganun. Kasi nung time po na yun, uso si Missy Elliott tsaka yung mga kids. Oo. Yeah. So, yun. Paano sample nung robot-robot na ginawa mo? Ngayon na ba? Oo naman. Sige, ngayon na. Oo. Go na. Wait, as a music. Wala. Ano Ano lang gusto mong music? Oo. Kahit ano. Ay, Na Kahit medyo ano. hip-hop. yung editor na maglalagay ng music. Oh, pero sige. pakita mo Okay. lang kami ng moves na ganyan. Oh, Wait, sige. count or something. 3, Mag-beat. 2, 1. Yan. Imagine mo, nakapasa ka. Alam mo, okay yun eh. Mga ganun-ganun. Oo. Alam mo, magandang advice yan doon sa mga, hindi marunong sumayaw. Tapos, alam mo, yung parang, Go ka lang. Go ka lang. Go ka lang. Go ka lang dyan sa mga passion mo. Sa tingin mo, bakit ka natanggap dun sa audition? Actually po, nakakatawa yung storya kung bakit ako natanggap. Kasi, nung araw na nag-audition ako, yun din yung araw na nalaman ko yung first boyfriend ko nag-cheat on me. Ha? Kasi tumawag siya. Oh, Tumawag ako sa cellphone niya. Oh. Tapos, ang sumagot, babae. anong sinabi sa'yo? Na hindi ko na po maalala. Pero, Alam mo ang unang sinabi, hello. ay, okay, tama. Di ba? Tama naman. Oh, di Oo. ba? So then, pumunta akong audition, umiiyak po ako. So yun yung unang sorry, hindi ako maka-audition today kasi po, nag-break po kami ng boyfriend ko. So, and then, in-extend po nila yung audition for me. So nakapag-practice ka pa. And then, yun, natuwa lang sila sa personality ko, kaya daw po nila ako, Bakit ba personality In fairness, mabait daw po ata ako para sa Ano pa? nila. Ha? Paano personality na ano? Yung, nung time po na yun, siguro naawa po sila sa akin. Oo. Yun. Tapos, yun, dun na ako na-hone ng dancing. Wala bang nagsabi sa'yo doon na nag-break kayo ng boyfriend mo? Mm-mm. Baka kailangan mo ng kausap. Wala naman po. Wala nagganon Wala. sa'yo. Anong taon to? Baka may nag-ano pa sa kanya, may na-flirt pa sa kanya, no? Ay, Wala tara, po. pag-usapan natin yan. Inom tayo. Walang nagganon. Wala po, wala. O, gantihan natin. Tapos, Kaya pala tinanggap si Coach Hazel. naawa O, sila. naawa. Doon na Then- tayo. And then, after po nun, Paano kami iyak nun? Kuha-kuha iyak po naman. talaga, Paano? hagulhol. Parang, wait lang. Ganito. Parang, sorry po, hindi po ako makaka-audition today. Bakit? Hindi nila ako kilala nito. Oo. Oo. Hindi nila ako kilala nito. Sino sa batang to umiiyak? Tapos biglang sabi ko, kasi po, nag-break po kami ng boyfriend ko. Imagine man. Buti hindi sila nainis sa'yo, no? Naawa po sila. Naawa sila. Buti naawa. Then, pinasa na lang po nila ako kahit hindi po ako So nagro-robot-robot. Yung first lang po. Then may second part ng audition na kailangan may i-memorize ka na choreography. Hindi naman po ako dancer. So talagang total disaster. Anong ginawa mo nun? Nag-try lang po. So mga siguro out of 4/8 na dance moves, mga 2 lang yung nagawa ko na naalala ko. So then, but then, ang ginawa ko po, gusto ko siya. Dahil may social life ako. Dahil puro aral ako usually, puro nasa library lang ako. Oo, salutatorian nung high school. Yung boyfriend mo dati, yung ex-boyfriend mo, ang pinalit sa'yo sino? Ha?
Ang pinalit sa'yo, Siyempre, Klase rin tiningnan niya. mo yan. kaklase rin niya. Kaklase ko po dati. Tapos, Sa high school. Opo, Okay. Yun. paano nyo nakilala? Magkaklase ba kayo ng boyfriend mo dati sa high school? Hindi po. Bakit yung boyfriend mo ba naiwan sa Mindanao? Oo. Yung nasa, Opo, okay. Kaya pala, may mga ganyan-ganyan. So ano na ngayon ang itsura niya? Hindi ko po alam. Siguro nagsisisi na yun. Nakita si Coach Hazel sa TV. Mamaya i-search natin. Baka Kailangan masaya lang natin yung naman. pangalan. Hindi naman lahat pagsisisihan. Baka masaya siya. Hindi, tingin ko nagsisisi na siya. Hindi ko sure. Feeling ko lang, no? So after that, nung sasayaw-sayaw ka, Nagpursige po ako, then gumaling po ako. Tapos lagi lang po akong after ng school, pa-practice, and then hindi pa ako kontento hanggang 2 a.m. magpa-practice ako wow. mag-isa. saan? Sa bahay? Sa harap, sa CCP po, magsasayaw lang ako mag-isa. Hanggang 2 a.m.? Ang daming hold-upper dun. Doon kasi, dali lang. Oo. Sa may CCP, doon sa may fountain, sumasayaw ka doon? Hindi, doon sa ano. Opo, kasi Sa may- malapit po yun sa condo ko. Mas dramatic kasi kapag sumayaw siya doon sa may fountain. Kasi nahihiya po ako syempre kung madaming so doon po ako sa mga wala masyadong tao. Para makapag-practice Ang dami mga mga snatcher dun, tsaka nang hold up Oo nga. Buti na lang hindi ako Oo. napano din. Madilim dun, di ba? Oo. Oo. So yun po, practice po ako. And then parang gumaling lang ako ng Yeah. ng kaka-practice, attend ng workshops. Umabot sa point ng college na one of my friends nagmo-modeling, commercial modeling. Tapos nag-imbita po siya na, kailangan ng dancers. So then, naging extra ako sa isang commercial for Kim Chu and Gerald Anderson for a biscuit commercial. Tagal na nun ah. Mhm. Oo. Anong biscuit commercial ito? I forgot po. Anong brand? Nakalimutan ko na. O basta Kim Chu at saka Oh, mga Gerald ano pa to, mga Anderson. 2010, Panahon ganun. ng PBB. Oo. Kalalabas lang nila sa bahay ni Kuya. Tapos, Diba? oo. Hmm. Tapos, after po nun, doon ako na-discover. Kasi, sobrang passionate ko, sobrang love ko yung dance, na kahit break time ng mga tao, sumasayaw pa din ako pag nag-play sila ng Wow. music. Hmm. So, hinanap po ako ng casters, ng directors doon. The next, parang casting. Commercial na naghahanap ng dancers. Mm. Ikaw uli. Hinanap ako, tapos yun na, naging support, naging Ikaw na yung bida-bida. Nag-lead ka Oo. dun sa isang Mm. Sprite commercial. Sprite commercial, Diba? Oo. sa Coke po, nagkaroon din po ako ng billboard sa EDSA. Kasi Galing. pay well, pagka may commercial, kay ikaw yung lead. Especially nung time po na yun, Anong year yun? na Yung lagi akong commercial nyo, ikaw lead. yung lead. Oh. Mga 2009, Okay, 2010. Anong college ka? Ganon. 2009, 2012, yung commercial mo, meron kang billboard, may print ads, may Mm. mga banners ka. Mm. Magkano ang binayad sa endorser nung time na yun, 2009? So, nung time po na yun, pag lead ka, pwede kang makakuha ng around 60,000 to 200,000 pesos. Depende sa For a contract. student, Pero- that's big money. Kung may billboard ka, dapat mas malaki pa makukuha mo. Mm. Eh may billboard ka eh. So magkano nakuha mo nun? So, hindi pa kasama, yung contract would go for 90,000 to 200 plus thousand pesos. Then, ililess pa yung cut May ng tax agent. pa, tsaka yung May agency, agents ka. oo. Oo. Yun. Oo. During that time. Yung billboard, magkano binayad sa'yo dun sa yung Sa, TF dun sa billboard? parang package na po siya eh. Package So, na. ang naalala ko, I was able to get 90K less Okay. then isa subtract. You're under contract, meron kayong parang exclusivity, sa Sprite ka lang. Pag Pagka during duration the of time na ikaw na For a certain period, like limited. like 15 months or 18 months na hindi ka pwedeng mag-beverage or depende Oo. kung anong brand ka affiliated. So parang Sprite ka lang ng Sprite, ikaw uminom ng tubig. Pero imagine mo, Diba? no? Okay na rin na side gig ka sa student. Pero nung nag-graduate ka, like, how did you decide? Occupational therapy. Like, a lot of people don't know what it is. Mhm. Diba? Kasi, ikaw alam mo ba? May idea ka? OT. Like, kung paano papa-explain ko sa'yo ngayon. Sige. Yung mga OT, in demand yan sa ibang bansa. Mm. Hindi, gusto ko yung definition, Mm. Stanley. Occupational Anong therapy ginagawa? nga. Anong ginagawa Oo. niya?
OT nga. O, tingnan mo. Oo. Ayan, example. Ayoko magsabi ng parang chiropractor ba yung parang ganun yung ginagawa ninyo? Part po kami ng allied health professions. So, physical therapists or physiotherapists, occupational therapists, and speech and language pathologists. Yun yung mga okay. allied health Oo. professions. We constitute the rehab professionals. So, before, yung OT po kasi, they work usually with kids with special healthcare needs and adults with disabilities. So, hospital setting and then, clinic setting. Mm-mm. So, nagkataon lang po na dahil love ko ang sports, gumawa ako ng sarili kong occupational therapy na combine ko yung mga gusto ko. okay. Pang sports naman. Na sports related. Tapos ikaw lang gumagawa kaya it pays well. It pays well in terms of kung how much the client Yeah. will. For Diba? the Philippine setting, it pays well. Oo. Sa Yeah. ibang bansa kasi si Coach Hazel, hindi lang sa Pilipinas license, pati sa Australia. Oo. License siya eh. Mm. Sa Australia ba ganun kalaki yung bayad? Mas malaki po ang bayad sa ibang Yun. bansa. Kaya madaming Nagpupunta therapists sa, na lumalabas. okay. Mm-mm. So, what kind of scenarios? Like, for example, magbigay ka ng scenario where I would need an occupational therapist. Because it would help a lot of people eh. Okay. Kasi like, for example, in underpaid, Mhm. you want to pursue a career in medical or healthcare, di ba? Mhm. Syempre, maganda malaman mo. Oo. Anong mga scenarios? Okay. So some would be if you have for you specifically, if you have a hand injury, you would go example to a hospital or an Yeah. outpatient setting. sa orthopedic. Or yes, and then they would do splinting for your hand or example okay. do hand rehabilitation. They would also be working in with parents with kids with special healthcare needs. So example autism, ADHD. Okay. We would educate the parents on how to provide play na targeted para sa brain development ng anak nila, ganun. Or school setting, nagwo-work din sila. Yun. Pag therapist talaga malaki sweldo lalo sa ibang bansa. Alam mo anong therapist yung malitang sweldo? Ano? Massage therapist. Mm-mm. Yun ang malitang sweldo. Mm-mm. Totoo Pero sa ibang bansa, they can earn up to like $60 per hour to $80 or more. Oo. Mm-mm. Yun. Yung mga yung mga ibang massage therapist, parang more than that pa yung kinikita. I think so too. Probably, Stanley. Kaya gano'n. Depende kung saan ka Bakit ang massage therapist ba, you would classify it dun sa same classification Hindi mo as... na-gets yung joke. Hindi, na-gets ko. Sorry medyo slow rin naman ako. Pero gusto ko lang malaman kung nasa same classification. The massage Yeah. therapist, no. No, right? Because the curriculum of rehab professionals are very very anatomy based, very meanwhile a massage therapist, you can get a good, like once you learn the technique and some Yeah. basic sciences about the anatomy and the health, Mm-mm. parang pwede ka nang ma-certify. Oo. But in order for you to be a rehab professional, you actually have to go to school for more than 4 years or 5 years to be able to get a bachelor's degree in it. Pag yung mga Okay. ganyang therapist, pag tinanong mo kung ano yung sakit, sasabihin sa'yo scientific eh. Oo Massage naman. therapist, sasabihin sa'yo, sir, marami kayong lamig sa katawan. Marami kayong lamig. Ano ba pinagkagawa ninyo? Palagi Wag po ba kayo kayong- nakaupo? Wag po kayong magpapatuyo ng pawis, ganyan, pupunasan nyo. Yun ang sasabihin Oo. pag massage therapist eh. Pero ang galing nila kasi Oo. 'di ba, parang merong dahil with the human touch yung Oo. warmth na Mm. nakakatulong din sa tanggal ng pressure sa utak ng Yeah. tao. Yung mga sinasabi, sir, bebentosa ka namin. Mm. Ang love Oo. language sa mga nagpapamasahe, physical touch eh. Mm. Kaya sila gumagaling. Mm. Diba? Oo. Pero has that been your dream? Like, alam mo na ba nung bata ka, okay, gusto ko maging occupational therapist?
It was influenced by my auntie because she's an occupational okay. therapist. So parang idol mo yung auntie mo. Yes. You're close to her, tapos Yes. nakikita mo siya growing up. Yes. Parang I want to be like her. There was one shaping moment for me na nagbakasyon ako from Mindanao kasi taga Mindanao kami. Punta kami dito para bumisita sa family members. My auntie works for Philippine PCMC, Philippine Children's Medical Center. Yeah. And then I saw her work and it was very meaningful because she was working with children with special healthcare needs. And then it made me think na, I want to help people as well. Yeah. So then it became my pre-med. Supposedly I was gonna go the route of tawag dito, of being a cardiologist or a neurologist after OT. Pero nag-enjoy po ako masyado sa pagsasayaw at sa modeling. Kaya sabi ko, wait lang. Yung modeling tsaka yung pagsasayaw, it pays well kasi. Oo Kaya naman. parang nag-enjoy ka. Tsaka nagka-social life po ako. Nagka-friends ako. At, so yun yung parang added value. Maraming nag-aalok sa'yo na magkape. Magkape. Yan, di ba? Wala pa. Tambay, gano'n. During that time, sumayaw ang alok. Yun. Tara, sayaw tayo dyan sa Yun, battle tayo. Parang Sa kayo sumasayaw. Sa street life, mga gano'n. Even sa tapat po ng Lasal before. Saan Lasal? Sa Lasal, sa may McDo. Taft Avenue. Oh, yun, sa may parking McDo. lot. Yun. Yun. Kasi sobrang passionate po namin ng mga crewmates ko. Ano yung mga sinasayaw nyong hip-hop. kanta? Hip-hop. Ah. Ano mga songs? Mga DMX, Missy Elliott, mga Usher, mga R&B, yun. R&B, mga Boyz II Men, mga ganun. Wala pa. So, mga hip-hop beats, yun, breakdance na songs. Tignan mo, Stanley. Ano? Noong isang araw kasi may sumasayaw. Kasama ko siya sa Trinoma. May sumasayaw. Sabi niya wag daw kami dumaan dun. Kasi may mga sumasayaw. Baka nag-video sila. May mga nag-video. Video eh. Which is amazing kasi ngayon, before, di ba po, yung being an artist before was quite frowned upon, right? Dahil hindi ka, parang, it's not sustainable here and there. But now, the artists now are the ones that are actually able to have an exponential growth in their income. Yes, yung mga multimedia arts na courses, tapos gumagawa ng website, yung mga nagti-TikTok, content creators, di ba? Exactly. Minsan nga yung mga nanay na gusto maging content creator na rin, di ba? Yung mga nanay na nga sumasayaw eh. Hindi. May iba, diba? hindi naman sumasayaw yung iba. May mga iba nagla-live selling, benta ng online, di ba? So, sa mga immortal na nakikinig, if you're passionate about something, tuloy nyo lang. I think so. Because for me po, because I love science, na i-apply mo siya sa life mo. Kasi these studies, they're works of people na experts in their fields. And if you just continue learning this. So what I want to say is that, kung ano po yung hilig nyo, there is wisdom to that because meaning nito sa brain science is madaming parts ng brain nyo ang na-activate na in this sense. So meaning, yung neural pathway na yun, pag finid mo yan ng finid, you're most likely going to master or hit gold in this kasi naturally, lumalabas lang siya sa'yo. So hindi na, kung meron po kayong mga scientific studies na pag hindi siya, pag it's something na pinupush sa'yo at somewhere in you, hindi, ayaw mo, mababa yung brain activation. Pero pag mataas yung affinity mo sa isang bagay, mabilis gumana yung utak mo. Oo. Galing ni Coach Hazel, no? Pag hilig mo talaga, mas magpupursige ka. Parang ano yan eh. Parang nilagay ka sa isang department sa office. Hindi mo feel yung trabaho doon. Mas mabigat. Tapos magre-resign ka. Pero pagka yung trabaho gusto mong gawin, madali lang. Parang nag-enjoy ka pa, di ba? Oo. So why did you decide to, kasi meron ako, nakita ko LinkedIn mo, di ba? You had, sabi mo nga, may MIT ka, tapos may Harvard ka. Is that
a requirement for you na to get further studies? Did it do anything to your career? For example, like the MIT. Na hindi po siya actually super required. It was just that interested ako kasi may purpose kung bakit ko inaaral yung mga ganito. It's to, as a healthcare professional, as an occupational therapist, gusto ko yung best service yung mabigay ko sa mga kliyente ko. Gusto ko na best din yung education na makuha ko para best din yung mabalik ko sa mga taong nagbabayad sa akin. Tsaka parang para pwede siya maningil ng malaki. Posible din po yun. Oh, Yeah. Actually po, kahit na nag-aral na ako dyan, ganito, ganyan, since nasa Pilipinas ako, competitive pa din po yung pricing ko kasi ang sa akin lang po is gusto kong makatulong at hindi pa po ako kasi ganun kagaling before in business na hindi ko nakukwenta how much is my investment in my education. Yes. Yeah. And I need to put this in kung paano ako sumingil sa mga kliyente ko. Hindi ko po yun naiisip. So kailangan meron yung parang nagtatanong ka magkano sinisingil ni ganito, ni ganyan. Tapos yung compare para yung rates nyo halos pantay lang ng konti. And diba? it will also differ where you're located at. Because if yung location mo po is somewhere na yung competitive prices masyado kang mataas, most likely you're not gonna get a share of the market. Kasi even nag-MIT siya, data analytics and machine learning. Yes. Diba? That I was able to apply to Mr. Yulo's training, statistics. Galing. But the intention there was because I wanted to create an AI of myself one day. Talaga. Yun ang So magtuturo. it was not exactly for the occupational therapy. No, but it was just my interest na parang, wow, artificial intelligence is amazing. What if one day I'm going to learn programming, artificial intelligence, and because I promised God that I want to help as many people as I can while I'm alive, what if I explore the idea of turning myself into an AI as a healthcare companion so that even if I'm dead, I can help people. So, Galing. yun. Yun yung pang May purpose Zar, parang hindi to pang underpaid. Pang yan pang imaginable Hindi. workplace na usapan to. Hindi, between the stories, meron dyan na underpaid meron si dyang Coach Hazel. Actually, In between. Oo, in between. may, syempre, mamumuhunan ka muna. Pero Oo. Coach Hazel, maraming salamat Thank kasi you. you shared your time tsaka yung knowledge mo sa mga listeners namin na inspire sila, hindi lang na mag-aral ng mag-aral, mag-enjoy din. Yes. Oo. Diba? Kasi nga, pag Yung hindi ka masaya sa balanse, ginagawa mo, Balanse. pag hindi ka masaya sa ginagawa mo, mawawalan ka ng gana. Oo. Diba? Oh, tsaka po, kung hindi ka masaya, maapektuhan din yung mga social relationships mo. So, Tama. mas lalong dadami yung problema mo. Oo. Yun. Yun. Coach Hazel, sa ka ba nila makikita sa social media? Do you have a TikTok account? Do you have yung parang website para makita nila kung clinic schedules mo? Currently po, under construction yung website ko. But note that it will be along Mind Coach Hazel. And then, sa TikTok po, hindi pa po ako nakakapaglagay masyado ng content. But I will be soon at lyn.hazel_. And then, if you want to learn more po in the future about the brain and the power of science in relation to health and well-being, please follow me at Mind Coach Hazel, both on Facebook and Instagram. And then for personal, hanapin nyo na lang po ako kung anong pangalan ko doon. Yan. Coach Hazel, wala bang nag-alok sa'yo na mag-artista? After nung mga nangyari, nag-go Yung si mga Carlos, interviews, ang diba? dami mong interviews, Wala ba diba? nag-alok? Actually po, kakagaling ko lang po kahapon sa meeting sa isang artist agency. Yun. May manager ka na. Wala pa po. Pero under the talks and which is something na parang they're offering na mag-acting ulit ako and then makasayaw at makakanta. May acting experience ka ba before? Umiyak Bukod nga sa yan commercials. Besides the commercial po, I did 2 films. One was called Dress. It's an indie film. It actually won several... Tres? Yes. Di ba yun yung Di ba yun yung comics? Hindi, 13 Hindi. yun, 13. Ah, 13 Ito, ba? 3 lang. I'm Kulang sorry. na 10. Oo.
It won several international awards in indie films. And then the other one po, it's called Immortal Hunters. It's gonna be out soon. I shot it with 6 years ago. Ngayon lang natapos. Sino kasama mo 6 sa years Immortal ago? Hunters? Sino kasama mo dyan? Ang director po, si Direk Ruben Sanchez, he's Italian and he used to be the father of Liza Soberano sa isang teleserye, yung general. Anong pangalan? Anong Sanchez? Ruben. Ruben. Okay. Yes. So, ang galing nga po kasi Yeah. biglang nagsabi siya na parang, Hazel, natapos na yung after 6 years. Tapos kung kailan din na Yeah. Anong role mo dyan? I'm the lead actress po and it's an action film. So there's a lot. Wow. Kaya ka nagtitraining ng mga Martial arts? tactical shooting. Well, mahilig din po talaga ako doon. Pero nagkataon na na-apply sa... Yun. Galing naman. Galing Actually, na-interview ko na si Coach nga, Hazel oo. sa men's room. Kasama ko si Jano. Mhm. And then, marami kaming pinag-usapan doon. May mga bulong-bulong, no? Mhm. Yung mga pinag-usapan namin na bulong-bulong, hindi na namin papakita o paparinig sa inyo dito. Kami-kami na lang Oo nakakaalam naman. yan. Mhm. Di ba? Mhm. Pero, Secret yun. Oo. Coach Hazel, maraming salamat. Thank ah. you. Sana maulit ang iyong Thank guesting, you. hindi lang sa underpaid. Thank Oo, you. yan. And I'm very excited for her. Ang daming Oo. opportunities, no? Magaling ang Diyos. Oo. Mm-mm. Salamat, God. Mm-mm. Papasok ka ba ng PBB? Ha? Kaya ka ba miniting? Hindi ko pa alam. Pero depende siguro kung pag nag-sign ako ng kontrata po, doon ko lang malalaman ano yung next for me. Kaya lang may NDA ka na nun, hindi mo na makikwento sa amin. Oo nga. Oo. Di ba, off record Bakit na lang PBB? mamaya. Di ba pang teenagers yun ngayon? Hindi. May PBB, celebrity Okay. edition. Oo. Mm. Ganun. Uy, celebrity edition. Oo, celebrity ka naman Oh, celebrity. Feeling ko nga celebrity ka na talaga. Oo, celebrity. Ini-interview ka nga kung saan-saan. Oo nga. Ay, Oo. Bago tayo mag-end ng episode, babasahin ko yung mga comments dito sa Maganda yung mga comments kay Coach Hazel. sabi dito. Yan yung interview sa men's room, di ba? She's intellectually and stunningly beautiful. Wow. Kahawig niya konti si Scarlett Johansson. Wow. Ano Si yun? Black Idol Widow. ko yun. Oo. Ito, beauty, brains, and a sense of humor. Triple threat. Thank you. Ayan. Thank you guys sa suporta. Tapos meron dito, parang sumakit ang leeg ni Miss Hazel. Huwag na natin basahin yun, ha? Suggestion, next guest po, wag sa gitna. Wag na natin yun. Talagang may problema sila sa seating, no? Alam nyo kasi yung men's room, ang concept nung parang Wayne's World. Kung Oo. nanonood kayo ng Saturday Night Live, it's just like a small sofa na magkakaibigan, nagkukwentuhan. Ganun talaga yun. Which is, yun din po yung naramdaman ko nung Oo. in-interview niyo. Ay naman, syempre. Pag ako kumausap, parang tropa talaga, di ba? Oo naman, Oo, oo yan. naman. Safe place. Tsaka nakakatawa, ang saya. Ah, Oo. talaga? Natatawa ka sa jokes niya? Oo. May nagjo-joke siya? Oo. Oo. Ah, Yung mga jokes ako. Nakakatawa ka pala, Stanley eh. Oo. Mm. Yun. So, guys, kung gusto nyo mag-guest uli si Coach Hazel dito at sa mga ibang shows ng TPN, sabihin nyo lang sa amin dito. Comment lang kayo at sagutin nyo yung poll question. Okay? So, there you have it for Zardos Reyes, Coach Hazel Calawood. I'm your host, Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast. Yay. Thank you guys. Thank you, Mizar. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.